Okay, good afternoon po sa ating lahat. At yes, Good Friday pa rin po. Actually, let's have the right perspective of this day. This should be a day of celebration. This should be a day of thankfulness, of thanksgiving, no? All about what Christ has done for us. Hindi po yung pwede nating gawin sa Diyos. Kumbaga, ipagmamalaki mo na naman yung pwede mong gawin sa Diyos. No, it's not about that. Tayo po mga Kristiyano, mulat na po sa katotohanan at meron na po tayong tinatawag na bagong perspektibo. At 2,000 years ago, minsanan yung ginawa ni Hesus Kristo upang tayo ay palayain. Remember ninyo yung kanyang word na, it is finished, no? Ika-anim na word po niya yon. At ito po pinapakita po rito na lahat ng dapat gawin, nagawa na po niya. Yung pagpapataw ng kasalanan, na ipataw na po sa kanya ng minsanan at kinonsume na po sa katawan niya lahat ng minsanan. That faithful day, Friday, no? Sumigaw siya, tetelestai. Yan po ay ibig sabihin tapos na sa wikang Grego. Kaya ngayong panahon na alam natin na tapos na po ito, tayo po ay malaya na po. Sabi ng aklat ng Galatia, malaya na kayo, wag nang paalipin pang muli. So sa buhay pong ito, marami pa rin po tayo mga pinagdadaanan, no? Marami pa rin pong mga bagay na hindi natin maintindihan. Bakit ganito, Lord? Bakit ganyan? Pero alam mo ang katotohanan, malaya ka na. Pero alam mo ang katotohanan, naganap na, no? Hintayin mo na lang yung tinatawag na manifestation ng biyaya ng Panginoong Hesus sa buhay mo, sa buhay ko, sa buhay nating lahat, no? So tayo pong mga mananampalataya ay napakapalad sapagkat unang-una hindi na tayo pupunta ng impyerno. All have sinned and fall short to the glory of God. You know what? That verse, all have sinned and fall short to the glory of God. Yung yung mga unang salitang yan, all have sinned and fall short to the glory of God. Kung tutuusin yan, delikado po yan kasi all have sinned, nagkasala lahat no? Fall shorted ka sa glory of God. Ibig sabihin, kailangan mo ng Savior, no? Kaya pinapakita nun yung talagang kondisyon ng tao. Nakapapanganak pa lang ng tao, taglay na po niya yung Adamic nature. Adamic nature, ito yung tinatawag na minana natin sa ating unang mga magulang na sina Adan at Eva nang sila ay magkasala. Actually, choice po nila yon. Sinabihan sila ng Panginoon, of all the fruits, of all the trees, fruits na nandito, sige, lantakan nyo, kainin nyo. Pero except doon sa pinagbabawal na bunga. Then nagpakita ang diablo. Alam nyo ba ang estilo ni Satanas? Ang estilo po ni Satanas ay magbigay ng doubt. Ang estilo po ni Satanas ay maglagay ng duda sa isipan. Ito ang banat niya kay Eva habang naglalakad-lakad si Eva. Totoo bang sinabi ng Panginoon na huwag ninyong kakainin ng bungang yan? Dahil kapag kinain ninyo yan, mamamatay kayo? Yes, mamamatay kami pag kinain namin yan. Then sabi ni Satanas, hindi yan totoo. Nag-anyo siyang magandang ahas. Hindi yan totoo, sabi nung Satanas, na nag-anyong magandang ahas. Sapagkat the moment na kinain ninyo yan, sabi niya, magiging Diyos din kayo. Aba, nagpantig ang tenga ni Eva. Tinawag ang kanyang asawa na si Adan. Kinain nila ang bunga. Pasok ang kasalanan. Pasok ang kamatayan. May biro-biro nga doon kami. Nung unang panahon, nung kami mga bagong Kristiyano, sabi namin, pagdating natin sa langit, ang unang hahanapin si Adan, bubugbugin. Dahil kasalanan nilang dalawa. Kung bakit pumasok ang kasalanan. Pero alam niyo, ultimately, no? Alam niyo maraming katanungan diyan, ha? Meron pa nagsabi na matatalino yung mga dating kasama ko, sabi niya, pag hindi naman sila nagkasala, hindi darating ang Panginoong Hesukristo. Hindi siya mamamatay sa cross. At hindi tayo magkakaroon ng relationship sa Diyos. Paisip naman ako doon, nga no. Sana walang cross, diba? Kung hindi nangyari. Pero alam niyo, tumigil din kami sapagkat na-realize namin Deuteronomy 29:29 yata yun, no? Sabi niya, yung mga bagay na hayag sa Diyos, yung mga bagay na hindi hayag sa atin. Okay?
Hindi, yung mga bagay na hayag, yun sa atin. Yung mga bagay na hindi hayag sa Diyos. Hindi hayag yun dahil malalim po yun. Pero alam, maganda nun sa mga dating kasamahan ko po, no? Mahilig kami sa mga discussion tungkol sa Bible. Kaya kahit papaano, lalago ka talaga. Dahil marami kang marirealize yung character ng Diyos, no? Pero Genesis chapter 3 pa lang po, ang character talaga niya, love. Mapagmahal siya sapagkat prinobide agad niya yung Savior na darating. Babagsak lang ng tao, may provision na siya. Nagets po ninyo. Meron na siyang provision. Nagbigay na siya ng provision na isang sanggol na ipapanganak. Pero thousands of years pa before that, siyempre. Di po ba? Kaya, yan. Yan po ang buong pangyayari po diyan. At natupad na po niya yon sa krus ng Kalbaryo. Namatay siya. No? Kaya ngayon, ito dapat supposed to be ito ang magandang gawin natin ngayon. Magpasalamat tayo sa Panginoon. Kausapin natin si Lord Jesus. Maging Jesus conscious tayo. Hindi po masamang mag-beach. Kami nagbi-beach kami tuwing Holy Week, no? At hindi po masama yon, no? Pero para po sa akin, mas maganda yung nandito ka lang, nagmumuni-muni, no? Hindi dahil sa pinapahirapan mo sarili mo, kundi dahil gusto mo lang ma-realize kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay natin. Pa-realize ko sa inyo rin na ang Panginoon, He is the same yesterday, today, and forever, no? Mapagmahal siya, mapagkalinga siya. At ngayong mahal na araw na ito, Good Friday na ito, gusto kong i-remind sa inyo, kahit gaano pa man seemingly kabigat ang pinagdadaanan ninyo, may provision na po ang Lord. Genesis chapter 3, di ba sabi ko, kapofol lang ng tao, nagbigay agad siya ng provision. May provision sa bawat problema. May solusyon sa bawat problema ng mundo, di ba? Pero sa atin may provision. Abangan mo lang ang manifestation. Yun. Ang usapan, manifestation. Then, magmamanifest yan in its own time. No? So, sabi nung iba, nakausap ko kanina, malungkot daw pag Friday kasi namatay si Jesus Cristo sa cross. Tapos bukas daw nakalibing siya. Tapos daw sa linggo masaya ulit. Sabi ko, mali po yan. Lagi pong masaya. Dahil kailanman hindi na mamamatay ang ating tagapagligtas. Forever po siyang buhay. Minsan lang po yun ako. May katandaan na po at we really need to correct those certain ideas. Wrong ideas actually. At we really need to correct them. Share them the real gospel. Bagkus marinig na lang ang real gospel, hindi sila lalaya doon, no? Tayo po ang pinalaya na, sabi ng Bible sa Galatians 5:1, malaya na kayo, therefore wag nang magpaaliping muli. No? Pero ang konteksto kasi nandun sa batas doon sa law. Ibig sabihin, wag ka nang babalik sa law. We are under grace. Kristiyano tayo, pero under grace pa tayo. Kaya napakapalad natin. Pinaniniwalaan talaga natin yung tetelestai. Alam niyo, may mga kapatid pa rin po tayo sa Panginoon na they believe na kailangan magpapogi points ka pa sa Diyos para pagpalain ka, no? Ang pagpapala natin na kay Lord Jesus. Amen? Siya mismo ang ating blessing. Okay? Huwag kang matatakot, hindi ka magkukulang. Nagkukulang na ba yung pera mo sa bangko? Huwag kang matatakot, may provision ng Lord Jesus sa'yo. Meron ka bang nararamdaman sa katawan mo? Sabi ng Bible, by His stripes you are healed. No? Paniwalaan mo lang na magaling ka na. Believing is the key. Pinaniwalaan mo ba yan? Sabi ng Bible, by His stripes we are healed. Again, this Holy Week, Good Friday, bukas Black Saturday, sabi nila. Tapos Easter Sunday. Pero sa atin, laging Easter Sunday. Okay? Araw-araw Easter Sunday. Dahil si Jesus ay buhay at nasa langit na ngayon. At forever, mahal niya tayo. Forever, pinatawad na tayo. At sabi nga niya, nung nasa cross siya, tetelestai, naganap na. It is finished. Okay? Paniwalaan mo na tapos siya na lahat. At hintayin mo, sabi ko nga po sa inyo, ang manifestation. Lilitaw po yan. Magugulat ka na lang, magugulantang ka na lang. Hindi magkukulang ang Panginoong Jesus sa atin. Mahal niya tayo noon, mahal niya tayo bukas, mahal niya tayo magpakailan pa man. Okay? It's all about Jesus.
It's all about His finished work. And share this video in Daily Good Vibes. God bless.